Ngayon po ang ating topic tungkol po sa marami po tayong mapag-usapan sa mga balita-balita na mayroon ng mga monkeypox na lumalaganap sa bansa, no? Ayan naman ay hiling natin, ha? Huwag naman po sana na maging centralized pa ang maaring paglaganap ng monkeypox na alam naman natin kung gaano kahirap na ma-lockdown na naman tayo. Sobrang hirap po yan. Kaya sana wag na po sa atin ipatama ang mga maaring maranasan ng bawat Pilipino, no? Wag naman sana po sa atin sa Pilipinas. Wag naman po sana yung monkeypox na yan. Wag naman po sana dito sa atin tatama. Sa China lang itama yan. Kasi sa China rin galing yan. Ayan. Tungkol naman po sa nabalitaan natin kay Inday Sara na sa pag-impeach na hindi siya na-impeach dahil wala namang dapat talaga na impeach si President Vice President Inday Sara. Alam naman po sa sambayan ng Pilipino, wala po siyang nagawang kasalanan. Kung mayroon man, lahat naman tayo nagkakaroon ng kasalanan. Lahat naman tayo hindi perfectong tao. Pero hindi po doon sa dahilan na i-impeach si Inday Sara. Dahil wala naman pong katotohanan yung mga aligasyon ng mga kabilang grupo, no? Yung mga anti-Duterte, alam mo na ang Pilipino kung sino yung gumawang kabutihan. Yun ang inuusig ng mga kasamaan, Kung sino yung gumawa ng kasamaan, yun ang dumadami. Kasi sumasang-ayon sa mga ginagawa nilang masama. Kapag isang mabuti ka, marami kang kalaban talaga to. Pero ang kagandahan lang, ang mga kalaban ay kapwa nila demonyo, no? Ang mga kampi ni Inday Sara sa bayan ng Pilipino, may laban ba sila doon? Wala. Sa bayan ng Pilipino na yon, ang nagsasabi walang kasalanan si Inday Sara. Walang katotohanan na aligasyon sa kanya na para lang i-impeach. Ang dapat talaga dyan na i-impeach, Huwag na lang, ipaabuti na lang natin sa hintayin na lang natin yung eleksyon para mawala po yung mga impeach na yan. Maging presidente, maging vice president ng Pilipinas, maging Marcos man ma-impeach, maging Inday Sara man ma-impeach, magulo pa rin. Hintayin na natin sa 2028, malapit na. 3 years na lang. Magbutuhan na tayo sa pagka-presidente ng Pilipinas kung sino dapat iupo ng bansa. Excuse me po. Ngayon, dahil sa mga alam ng mga senador, ilan sa mga senador na talagang tapat din sa bayan, naglilingkod ng katotohanan,
siguro na-realize nila na walang bisa ang kanilang i-file na impeachment laban kay Inday Sara. Walang power, ibig sabihin walang laman, walang matibay na laman na maging dahilan na para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Walang matibay na dahilan. Kasi ang nakikita doon inggit, galit, at pagiganti. Yun ang nakikita doon sa pinapile ng impeachment Hindi naman dahil doon sa mga nakaw-nakawan Dahil ang uwa mismo nagsasabi na nagbibigay mismo ng detalye laban sa mga ebidensya kay Inday Sara. Wala silang makikita na sa pamumuno ni Inday Sara sa DepEd may kasalanan, may nawala, may nakawan, may korupsyon na nangyayari. Ang uwa na mismo ang nagsasabing wala. Bakit pinipilit pa rin ng mga kabilang grupo na ma-impeach si Inday Sara? Nandun yung galit pagiganti. Dahil nung panahon ni Tatay Digong sa war on drugs, siguro marami mga kamag-anakan sila na nasagasaan ng ating mahal na Pangulong Tatay Rodrigo Roa Duterte. Kaya doon sila naghihiganti. Na hindi naman dapat maghiganti dahil sa batas lamang ang dapat sundin. May kasalanan ka sa batas, hulihin ka. Kung lalaban ka, ano ba mga gawin? Siyempre naman, alangan kung magtanga-tangahan lang ating mga alagad ng batas. Siyempre, idepinsa ang kanilang sarili. Sila yung nasa batas. Sila yung papatayin lang na akala mo manok lang na nakatayo at hindi lumalaban. Mali naman po yun. Mali po yun. Kaya yan ang gusto nila yata Lahat ng pulis makatunganga para patayin ng mga kinakampihan nilang mga masamang mga hudlom sa lipunan ba. Yung mga kalaban ng lipunan, yun ang gusto nila na makatunganga na lang yung mga ating mga mahal na mga pulis at kapulisan dahil para hindi lang mapatay yung mga alagad nila. Mali po yun. Hindi pwedeng magpabayaan na ng ating mga alagad ng batas. Babarili na sila ng kalaban nila, ng hinuhuli ng mga pasaway sa lipunan. Nang katunganga lang sila. Siyempre, ako ang nasa tama, ako ang pulis. Ginampanan ko aking serbisyo bilang isang alagad ng batas. Ba't hayaan ko na ng sarili kong patayin ako ng mga hinahabol nating mga kalaban ng batas? Yun ang ginagawa lang dahilan para magkaroon sila ng galit kay Tatay Digong. Hindi pa sila nasasawa. Titirahin na naman nila yun si anak ni Tatay Digong, si Inday Sara. Oo. Ano ba, wala silang kasawaan. Alam naman ang samay ng Pilipino na yan si Risa. Naglalakad lang sa kalyan, nagrally-rally kunwari. May mga placard na dala-dala, nagwilga-wilga kunwari. Ngayon nakaupo na sa Senado. Wala na. Nakakalimutan na yung mga kasamahan niya, nagmamarcha sa EDSA anong panahong Marcos. Ngayon naging alipin na siya ni Marcos. Kalaban niya si Marcos noon, senior, kalaban niya amo na niya si Marcos ngayon, si Junior. Napakagaling ito si Risa, no? Kawawa man yung nasa mga
kabundukan na lumaban sa gobyerno dahil nakakala may isang Risa Tiberos, si Cheche, kung sino ka, na magtanggol sa kanila. Wala na po kayong kampe, nasa Senado na po si Risa. Hindi na yan pupunta sa bundok. Magpahayahay na lang yan. Ngayon, sa kagandahan naman ng swerte, dumating sa 2005 yung eleksyon, no? Talagang nanindigan ang mga senator na baliwalain at ibasura ang impeachment. Dahil wala namang kasing dahilan na ma-impeach si Inday Sara dahil walang matibay na ebidensya, laman ng papel para mapatunayan na ma-impeach si Inday Sara. Wala eh. Yun ang nga sinasabi ko. Galit lang yung gusto nila eh. Galit, pagiganti at gusto lang nila mawala ang mga Duterte sa galit nila. Kaya yun ang gusto nilang ma-impeach. Pero kung gusto kasalanan, wala ka talagang makikitang pagbasihan para ma-impeach si Inday Sara. Wala eh. No more. Yan. Kaya sa lahat ng mga senador, na hindi po sumang-ayon na ma-impeach si Inday Sara, mabuhay kayo, sir. Saludo kami sa inyo. Saludo kami sa inyo dahil pinaglaban nyo ang katotohanan. Hindi yung paghiganti, hindi yung kakampi, hindi. Kung hindi, mabuhay kayo dahil hindi nyo pinapanigan na kaibigan, kakampi, o kamag-anakan. Hindi nyo tinitingnan ang kaibigan, ang kakampi, hindi. Tinitingnan nyo ang inyong sarili na kung saan yung tama, doon kayo. Kaya maraming salamat po sa mga senator na sumasang-ayon na mawala ang impeachment laban kay Inday Sara. Mabuhay pa kayo, mga senator na sumasang-ayon na hindi ma-impeach si Inday Sara. Nararapat lamang dahil wala po tayong makitang dahilan, tunay na dahilan para ma-impeach si Inday Sara. Okay. No? Meron po kasing rules, there is a limit to how cases can be consolidated. Dapat po, they're related to one another. There is a common, or there are common accused. In the case of several accused, there are common issues and they arose from the same act or incident complained of as a criminal offense. So, pag iba pong araw o taon o buwan na nangyari, hindi po natin maaaring consolidate, lalo-lalo na po if the cases, the several cases have no connection or relation with one another. Balita ngayon. Malo si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tebes Jr. sa Manila Regional Trial Court Branch 12 para sa kanyang arraignment o pagpasa ng sakdal. Iginit ni Tebes ang kanyang karapatang manahimik kaya automatikong inilagay ng korte ang not guilty plea para sa kanya sa mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Dahil magkakapareho ang mga testigo at ebidensya, minungkahi ng prosecution ang pagsasama ng dalawang kaso sa iisang paglilitis. Magsisimula ito sa July 29 kung saan unang isasalang ang 13 testigo mula sa prosekusyon habang ang 23 testigo naman mula sa kampo ni Tebes kabilang ang dalawang anak nito ay sisimulan sa May 2026 hanggang June 2027. Yan po, sa dami namin ng problema sa Pilipinas, wala po tayong nakitang pagbabago. Bakbak dito, may mga pagbabago. Bakbak kalsada, bakbak sa kabila, hindi pa rin tapos. Bakbak na naman sa susunod buwan, ganun mangyari.
May lugar dito sa may ano eh. Ito sa may ibad ng Rizal eh. Pagdaan ko, nakarambuan, ginawa. Kaya naging one way ang kabilang linya. So waiting, bago mo gumuhin kabila, ito muna ang kabila kasi ginawa ang isang way. Sunod linggo, itong kabilang way naman ang ginawa. Ito naman yung open. So, sa makatuwid, kompleto na. Nung dumaan ko, kompleto na. Tinanggal na lahat ng harang. Abay! Sa sunod buwan eh, binalikan yung gawa na. Inakbak uli. Smiyo. Ano ba nakain? Ba't nagkaganon? Talagang ganon. Talagang nag-aksayang lang sa ng pera ng bayan ang ating gobyerno. Talagang may matinong gobyerno, mayroon din hindi talagang matino. Kung talagang lumaban lang ng patas ang gobyerno, gumawa ng parehas, yung tama lang pa talaga para sa bayan, napakayaman ang Pilipinas. Nandito lahat ang mga resources like gold, marmol, simento, kahoy, ano ang klaseng kahoy, yung mga sangkap ng paggawa ng bakal, nandito na. Masangkap ng paggawa ng mga polvora, nandito na. Langis, nandito na. Lahat na lang, nandito na. Ang kulang lang ay ang totoong gobyerno na mangangalaga ng sambayanang Pilipino. Yun bang may tibay na hawakan ang Pilipinas na kahit sino hindi makuha ang inalagaan nilang resources. Walang pwedeng gumalaw kung hindi ang gobyerno lang ng Pilipinas ang pwedeng gumalaw ng mga laman ng Pilipinas na mga resources. Palaguin, kumpunuhin, paangatin ang estado ng bawat Pilipino. Noong panahon ni Tatay Digong, maraming natutulungan ng mga OFW na nahihirapan sa ibang bansa at muntik na mabitay. Pero dahil sa pagmamahal ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas, sa sambayan ng Pilipino at sa mga OFW, marami siyang buhay na niligtas sa binggit ng kamatayan. Pero ngayon, pag-upo ni Marcos Jr., marami na po. Halos hindi na po mapanood sa media, hindi na mapakinggan, hindi na malaman. Pero marami nangyari pala na hindi na alam ng gobyerno. Dahil wala eh, hindi na pinalagaan ang bawat mamayang Pilipino. Binusog nila ang kanilang sarili. Pero ang mayang Pilipino, hanggang ngayon, kung hindi ka magsikap sa sarili mong kayod, kahit ikaw hirap na, walang gobyernong lalapit sa iyo. Lalo na kapag malayo ka sa kamag-anakan mong nagtrabaho sa gobyerno. Wala ka.
hindi ka makakalapit. Pero kung mayroon kang kamag-anakan na nagtrabaho sa gobyerno, lalapit ka, mabilis. Mabilis. Ganun ang sistema ng pamalaang Pilipinas. Kung sino yung may malapit na malalapitan na nagtatrabaho sa gobyerno, mabilis ka. Mabilis kang makalapit. Pero kung wala kang magkamag-anakan na nagtrabaho sa gobyerno, wala ka. Tapos abutin ka ng siyam-siyam kung mayroon kang mga transaksyon sa gobyerno. O guys, maraming salamat mga kabayaya. Hanggang sa muli, Chris MTV at yung lingkod. Shout out po kay Boss Banatbay, Boss Dada, Boss G Guevara. Shout out po sa lahat ng mga Banatiros brothers. Shout out po sa ato ng Max TV. At iba pa sa ating mga followers. Shout out po sa inyo lahat, sa ating mga subscriber at kabiyaya, no? Sana po patuloy niyo po akong subaybayan at i-like, share at mag-comment po sa comment section at tangkilikin ang aking mga video na in-upload sa ating YouTube channel. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, si Chris MTV muling nagpapasalamat sa inyo at nagmamahal. Patuloy na gumagawa na anumang maibigay sa ating kapwa. Patuloy po tayo. Chris MTV, patuloy po nagbibigay, naglilingkod sa ating kapwang mahirap tulad ko. So, anumang bagay na mayroon tayo, huwag natin ipagkait. Ibigay natin ayon sa narapat lamang. Sige po, maraming salamat. Shout out Ma'am Susan David. God bless sa buong pamilya, ma'am. Thank you so much. Shout out po kay sa buong Lagundi, sa De Leon Compound. Shout out. Shout out po dyan sa may Renaissance Tower. Yung tayong mga kaibigan na gwardiya dyan at kaibigan driver. Shout out po sa inyo. Domingo De La Cruz. Shout out bro. Shout out bye. Dyan po sa Dumuscula International School. Shout out po sa ating mga kaibigan na gwardiya dyan at driver. Shout out po sa inyo lahat. God bless, God bless. I love you all. Bye bye. God bless.